Ayun guys, magandang araw guys, no. So kakapanood ko lang guys, no, ng balita. So meron na namang nangyaring incident guys, no, na shooting incident sa loob ng school. So ito guys, ang involved dito isang estudyante, no, na lalaki. At napakasayang guys, no, kasi una-una top 1 daw ito sa klase nila. So hindi malamang dahilan kung ano yung reason kung bakit niya nagawa to guys. So naka-live stream pa guys, no. Alam niyo yun guys, yung parang nasa COD or yung mga gaming, no, naka-live. Yung nakikita lang yung firearm or yung barrel doon sa video. So parang COD nga kung makikita nyo. So ganun guys yung nangyari, naka-live stream pa. So ang hindi natin malaman dito, paano niya naipasok yung barrel. Kasi dalawa yung barrel na dala niya guys. Isang pistol, yung maiksi, at isang rifle, yung mahaba guys. So automatic rifle yon, yung ganun kahaba, kung makita nyo sa video or sa photo. So ito guys, naganap to doon, no, sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. So private school to guys, pero napasukan sila doon, no, doon sa Zamboanga City. Nakakalungkot guys. Kasi itong estudyante na to, napakatalino nito, no. Grade 9 siya guys, grade 9. Sa pagpasok sa school, umakyat doon sa 4th floor. Actually, binaril niya yung isang teacher pero hindi niya tinamaan. Ngayon pumasok sa isang room. Doon, nabutan niya, no, kasi nakita ko doon sa video guys, natumba yung 4th year high school or yung grade 10. Yun, pinagbabaril niya. So yun guys, kawawa naman yung estudyante, no. Talagang patay. Tapos ang ginawa naman niya guys, nag-suicide. Umakyat doon sa 5th floor, ayon doon sa report, no. Umakyat sa 5th floor, tapos tumalon. So nag-suicide. So patay din siya. Kaya lang hindi maganda dito, madamay nga. And of course, yung trauma doon, no, sa mga estudyante. So yung isa sa mga initial report nila, yung mga dahilan doon sa mga online gaming, no. Katulad niyan, yung mga Roblox, mga COD. Kaya nire-recommenda nila ngayon kung ano bang dapat gawin dyan. Kung ipatigil ba yan, bawalan ba yung mga estudyante na gumamit ng mga devices, yung mga mobile, mga cellphone. So yun guys, no, nakakalungkot lang talaga. Kasi ang dami-dami ngayon na nangyari, no, na mga school incident. May mga treat. Kaya nga itong si Senator Robin Padilla, talagang pinupost niya, no, na babaan yung edad ng pwede na makulong, no, yung mga bata. Yung sa juvenile law, no. Kasi doon, 15 underage, hindi makulong. So gusto ni Senator Robin, sinusulong niya na babaan yung edad para pwede na managot. Okay to guys, obserbahan natin yung mga anak natin, i-guide natin sila, kausapin natin, no, na kung may mga problema sila, huwag natin sila, no, i-advise natin yung mga tama at maling gawain. And of course guys, dapat sa bahay pa lang, sa atin pa lang, bawalan natin magdala yung mga anak natin ng mga deadly weapon, katulad niya, mga gunting, cutter, bawal dapat yun. Hindi rin naman kasi natin pwedeng bawalan doon sa mga lapis, mga ballpen, kasi yun talaga ginagamit nila sa school. Pero yung mga iba guys, mga kutsilyo, mga baril, check natin yung mga bag nila. Safe sila, no? And of course, i-advise natin sila, ayuhan natin na huwag maging bully sa school. At kung mayroong mga napansin sa school na kayo na hinala, sabihin agad kay teacher or sa principal or doon sa mga security sa school para maiwasan yung ganitong insidente guys, no? Nakakalungkot lang kasi napakatalinong bata ito. Hindi natin malaman kung ano ba yung dahilan, paano nasangkot to, no? So may nadamay pa guys. So yung baril, paano ba to napasok? Kasi yung Ateneo de Zamboanga guys, private school yan, yung university na yan. May mga security guard talaga dyan. So hindi natin alam kung sino ba yung may-ari ng baril, kung kanino ba galing yon, paano ba pinuslit sa loob yun, paano nakapasok, at ano yung motibo, no? Talagang na-brainwash yung estudyante guys, no? Kasi grade 10 student ito. So sabi, top 1 pa, napakatalino nito. At may tsura din yung bata guys. Tsaka hindi talaga siya magpapahuli kasi biruin mo, pagkatapos niya doon namaril sa 4th floor, umakyat ng 5th floor at tumalon, nag-suicide. So sayang yung mga bata. So yun nga, no, yung kasabihan natin na yung kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon parang napapariwara sila. So sana tayo mga magulang, mga teacher, maging guide tayo, no? Mas maging responsable tayo para i-guide yung mga anak natin.